Pinusuan ng daang-daang libong netizens ang reaction video ng isang nanay na ginawang pelikula ng kanyang anak. Pero sa naturang short film, walang tunay na mga aktor. Ang ginamit kasi para magawa ang pelikula, Artificial Intelligence o AI. Kuya Kim, ano na? Naantig ang puso ng ginang na ito sa pelikulang kanyang pinapanood. Ang bida kasi rito, walang iba kundi siya mismo. Sa tulong ng isang magic relo, nag-time travel siya at binalikan ng ilan sa pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay. Gaya nung araw na nakilala niya ang kanyang mister, ang kanilang wedding day, pati na mga sandali nung mali pa ang kanilang mga supling. Ang ginang sa video, ang 60-year-old na si Nanay Nemia. At ang pinanood niyang pelikula, birthday gift sa kanya ng anak niya si Franklin. Nag-iisip ako ng magiging special sa kanya. Mahilig siyang tignan yung mga dating litrato niya. So naisip ko, why not, nagawang ko ng magandang short film. I-relive niya yung dating nakaraan. Sobrang natuwa siya. Halo yung emotions, naiyak siya, naluha siya, natawa siya. So nung pinost ko, unexpectedly na umabot kagad ng 20+ million views in just one day. First time niya daw nagkaroon ng millions of happy birthday greetings. Pero paglilinaw ni Franklin, hindi niya pinaarte ang kanyang ina. Nagawa niya raw ang pelikula sa tulong ng teknolohiya na kung tawagin, Artificial Intelligence o AI. Si Franklin may ginamit na video generation tool sa computer para maka-generate o makagawa siya ng isang 50-second clip. May tinatype siya ritong prompt o instructions. As much as possible, specific yung description doon sa prompt para maganda yung kakalabasan. At pagkapindot niya ng generate button, Grabe, ang bata ko pa dito. meron na siyang video. Yung mga video generation models, gumagana sila by looking at an instruction from the users. Ilalarawan lang natin in text form kung ano yung gusto natin makita dun sa video. Ang gagawin ng AI model is susubukan niyang sundin yung lahat ng instructions natin tapos gagawa siya ng isang makatotohanang video. Napaka-realistic man at napakadali gumawa ng AI videos. Hati pa rin ang opinyon ng publiko pagdating sa AI filmmaking. May potential ang AI bilang tool. Ang problema kasi dito, yung trabaho ng mga creative people, mawawala sa kanila at mabibigay ito dun sa mga tao na ang gagawin na lang, mag-i-input na lang ng prompt. Iba pa rin yung feels or dating na ang isang material ay gawa ng tao. And lastly, merong limitations ang AI. Kahit magaling na mag-generate ang AI models, madami pa rin silang hindi nakukuha ng tama. Hindi consistent yung physics ng pag-interact ng mga iba-ibang objects dun sa isang eksena. Hindi pa pwedeng palitan ng AI ang traditional filmmaking. Paalala ni Dr. Tiam Lee, dapat ay maging responsable sa paggawa at paggamit ng mga AI videos. Kung gagamit tayo ng AI, it's very important na merong transparency. Huwag nating itago yung fact na gumamit tayo ng AI. Huwag din natin siyang gamitin para manlin lang ng mga tao. Kailangan maging aware tayo na kapag ginagamit natin siya para sa isang mabuting layunin. Dapat meron din tayong reflection doon sa epekto nito sa mga industriya na meron tayo. Ano ba yung kayang makuha natin sa mga totoong filmmakers na hindi kayang gawin ng AI? At dapat ay mas suportahan natin kung ano yung mga aspeto na yun. Filmmaking is an art. Hindi siya marireplace pa rin. At the end of the day, art should still belong to humans pa din kasi that's what art is, no? It's about humanities. Gaano man ka-advance ang kayang gawin ng AI ngayon, laging tandaan, dapat tayo mga tao pa rin ang nagbibigay ng tunay na kahulugan, emosyon at puso sa ating mga likha at obra. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.